Kayo na po magkwento po sa amin kung ano na po yung estado po ng Kaliwa Dam. Opo, Miss Pat, i-inform ko lang po yung public po. No? Ang component po ng ating pong proyekto na Kaliwa Dam ay ang 600 million liters per day po no na dam po to. Kasama po dito yung ating po tunnel po no, nasa 22 kilometers po yung haba po nito. So kung imagine niyo po Miss Pat, ay ito po ay ang haba po niya ay mula North Edge hanggang doon sa may MOA. Yan po yung 22 kilometers. Ganun po yung kahaba po ng tunnel po na gagawin po natin para sa proyekto na to, at kasama din po dito yung ating pong outlet tunnel portal na kung saan po no ay doon po dadaloy po yung tubig papunta naman po sa ating pong mga konsesyonaryo, ang Maynilad at Manila Water, para po masuplayan po yung ating pong water treatment plant po na gagawin po nila. Sa ngayon po no, nasa 26% na po yung ating pong accomplishment dito sa proyekto na to, at approximately po sa ngayon po ay yung ating pong tunnel boring machine, yung nabanggit po kanina 22 kilometers po na ay nasa 3.4 kilometers na po kami, at nasa 20% na po yung ating pong nabubungkal po dito sa may tunnel boring machine dito sa ilalim po ng Sierra Madre. So yun po yung ating pong update po sa ating pong proyekto. Okay. So may follow-up question lang po doon. Magandang balita yan. No? Sabi nyo nga, nasa 26% na po ang completion rate. Tapos, may nakikita na ba tayong petsa kung kailan po matatapos? Kasi it just says here po, sa 2028, is it first, second, third, fourth quarter po? At magkano yung kabuuang budget po para dito po sa proyektong ito? Opo, ang tinitingnan po natin po no ay matatapos po ito by either last quarter po ng 2028, at makapag-supply po siya ng 600 million liters per day pagdating po ng 2029, kasi kailangan po natin punuin po no yung tubig po dito sa ating pong reservoir. So yun po yung ating pong tina-target po no na masupplyan po yung ating pong concessionary ang Maynilad at Manila Water sa sa 2029 po. Magkano po yung kabuong proyekto po, yung budget po na inilaan? Sa ngayon po no, ang ating pong proyekto ay nasa around 13 billion po. Ganun po ka yung cost po ng itong proyekto na to. 13 billion po. Wow, okay. Okay, well, it's good news po, no? Dahil nga lagi tayo nakaasa, Patri, no? Tsaka sir, no, sa Angat Dam dito sa Metro Manila. 90% of our water supply always doon. Kaya kapag El Nino, nako, problemado po tayo at ang MWSS kung saan tayo kukuha ng tubig lalo pa magka-shortage. Ito po, good news, pero bilang pong isa namang siguro environmentalist din po, at marami rin po kami dyan dito, hindi po ba parang ang debate po ngayon, isasakripisyo po natin ang bahagi ng Angat Dam? At ngayon po, nabanggit nyo nga na meron po tayong completion date na hinahabol. Sa pagmamadali po ba natin, hindi po ba natin masasakripisyo naman po ang environmental concerns, sir? Hindi naman po, Ms. Ricky, no? Kasi po, bago po nag-umpisa po yung ating pong proyekto ay lahat po ng tinatawag po nating mga pre-construction requirements po no, ay nakapag-comply na po ang MWSS. Unang-una po, no, ang ating pong tinatawag na Environmental Compliance Certificate. Na-issue po ito ng ating pong Environmental Management Bureau ng DNR noong October 2019 po may mag-start po ng proyekto. Kasama na din po dito po no, yung ating pong tinatawag na special use agreement po in protected areas. Kasi po yung ating pong location po ng ating dam ay ang location po niyan ay nasa protected areas po. No? Dalawang protected areas po yung ating pong maapektuhan po dito. So sa part po ng Rizal, ang tinatawag po natin Kaliwa River Forest Reserve ay na-issue na rin po ng ating pong DNR, yung ating pong Protected Area Management Board po, no? Yung ating pong SAPA noong July 2023. At sa may part naman po ng Quezon area po, no, ay na-issue na rin po yung ating pong Protected Area Special Use Agreement noong November 2023. So continuous naman po, Ms. Ricky, no, yung ating pong coordination sa ating pong management board po ng DNR, at nag-create din po tayo ng tinatawag po nating mga multi-partite monitoring team po. No. Ito po yung grupo po, no, it's an interagency group po, no, sa bawat sangay po ng gobyerno at ating po mga NGOs po, no,
na doon po kami nag-update po no yung ating pong lahat po ng mga ginagawa po natin sa proyekto at doon po na-discuss po no, sa grupo na to kung may mga paglabag ba ang NWSS sa environmental compliance po na nakalagay po sa EC.